Natin ng Panginoon, madaang umaga po. Welcome po sa ika-10 linggo ng karaniwang panahon. Kung pansin natin ating mga pagbasa, ang unang pagbasa ay hango sa Genesis chapter 3. Ito po ay tungkol sa babae at ang demonyo. Yung labanan ni Maria at ni Satanas. Kaya po si Eva at Adan, sila po ay napalaya sa paraiso dahil sa pagsuway nila sa utos ng Diyos na hindi kainin ang mansanas, di ba? Dahil sa demonyo, dahil kay Satanas, sila ay nagkasala. At ito po ay paalala sa atin na si Satanas ay nandyan lang din, sa mga tabi-tabi natin, kaya mag-ingat tayo. Kahit kailangan tayong magdasal palagi, The absence of God is the presence of the devil. So kailangan tayong magdasal palagi. Kailangan tayong magninilay, magbasa ng Biblia. At tayo ay patuloy na magiging alert na palagi. Kasi may labanan, di ba? There's a constant battle between good and evil. Matira ang matibay. Sa ating pangalawang pagbasa, pinahayag ni San Pablo ang kanyang paniniwala sa muling pagkabuhay, na kahit siya po ay mahina sa katawan, subalit malakas naman, matatag ang kanyang espiritu. At ganoon din po tayo, dahil we have both bodies and spirits. Kailangan alagaan ng katawan, alagaan din ng espiritu. Kaya nung pagkain ng espiritu ay ang salita ng Diyos, ng ating pagdarasal. At ang ating Ebanghelyo ay nagpaalala din sa atin sa mga paalala ng Panginoon na tayo po ay mag-ingat sa kasalanan laban sa Espiritu Santo at ang pamilya. Sino ba ang mga kapamilya ni Jesus? Maganda rin nating pagnilayan na ang pamilya ay isang relasyon, di ba? Lahat tayo ay related. Meron tayong first level of relationship, yung blood relationship, kasi kapatid, anak, kamag-anak, di ba? Kadugo, angkan. Yan ang una. We are related by blood. Pero mayroong isang relasyon by law, kapag ka nakasal, naging father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, di ba? Because of marriage, di ba? Ngayon, yung pangatlo, yung pinakamahalaga, by the Spirit. We are related by the Spirit because we are Christians. Na kahit hindi tayo kadugo, kahit hindi tayo kamag-anak o kaibigan, ay dahil tayo ay mga Kristiyano, we are related by the Spirit of Christ. Kahit may mga kapatid tayo by blood na hindi natin kasundo, pero pagka ibang tao, dahil we are fellow Christians, ay mas kasundo natin sila because of the Spirit. So aware tayo sa ganitong tatlong relationship. And Jesus redefines family. Hindi lang sa limited sa blood relationship, but by the Spirit. Maliwanag ang sabi ni Jesus, sapagkat ang sino mang tumalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Na kapag tayo ay sumusunod at tumutupad sa utos ng Diyos, ano ba yung mga utos ng Diyos? Nakasento ito sa 10 Commandments, di ba? At ito pong 10 Commandments ay sinamarize ni Jesus ng dalawa. Love of God and love of neighbor. Pero ang content noon ay ang 10 utos. And if we follow and obey and practice the commandments, we are the mother or father or the brothers and sisters of Jesus. So mahalaga ito para sa atin. That is, we have to maintain good relations, maintain unity and love. Yan ang hamon sa atin ngayon. Dahil nasisira ang samahan, ang pamilya, ang bansa. Nasisira ang mga grupo kung may mga alitan at awayan. And the world is full of troubles, of wars because of that, So we need Jesus to heal. We need Jesus to guide us. And we need Jesus to protect us. So mga kapatid, sana, harinawa, pagsikapan natin
Pagsikapan natin na tayo ay makaiwas sa demonyo, no? Ano ba ang trabaho ng Satanas, no? And he is present everywhere, no? Siya ay sinungaling, siya ay mandaraya, siya ay sumisira at pumapatay. And ito yung mga trademark ng mga demonyo, no? Mga kampo ng demonyo. And we have to be aware of that, no? And we have to preserve our families, hindi lamang by blood relationship, by law, but especially by the Spirit. As Christians, we are called to join Jesus in heaven. Para Saint Paul, sabi na Saint Paul, I trust in Jesus, even if I'm weak, but my spirit is strong because of his belief in Jesus, no? So, panghawakan natin yun, no? Sana, katulad ni Saint Paul, ay maging matatag tayo. Sana, maging maingat din tayo, magbantay palagi, magdasal, kasi ang demonyo ay nandyan lang sa tabi-tabi natin. Huwag tayong matatalo, no? Ang mga anak ng Diyos ay mga matatapang, matatalino, mayayaman. At ito po ay mga ang nagwawagi sa laban, di ba? Yung mga anak ng Diyos. And the best example is Israel. Look at Israel. They're fighting wars. Since 1948, they have fought 12 wars and they won all those wars. Ngayon, the 13th war is ongoing. And we see the hands of God, no? Guiding, protecting them. Yun po yung ating dapat tingnan at sana matularan natin sila, no? Sa pagtupad ng kautusan ay kasabay ang pagpapala. Amen. Sa kanang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayo po ay tumayo para sa pagpahayag ng ating panampalataya.